Mapagpalang buhay po sa ating lahat, mga ka-worship. Kamusta na po kayo? Tayo po ngayon ay nasa part 3 at lesson 1 po tayo ng ating discussion. Ito pong tatalakayin natin ngayon ay part of a sermon. Pero bago natin talakayin ang part of a sermon, balikan po natin yung nakaraang linggo na atin pong tinalakay, yung what is a sermon. Ang sermon po is a religious discourse or oration ng isang preacher. Ito yung kanyang mensahe na binibitawan po sa kongregasyon. Okay? Kadalasan po ang nagpapahayag ay member of a clergy. Ibig sabihin, sila po ay mga poymen, mga minister, mga overseer, or mga deacon. Natalakay na rin natin kung sino yung magka-qualify para sino man yung magnanais magpahayag ng salita ng Diyos. Isa lang ang patakaran. Dapat po nabubuhay tayo sa kabanalan. Ngayon, ano yung purpose ng sermon? Ang sermon po is to extend the biblical passage into the hearts and mind of all the people listening to the message or to the Word of God. Okay? At ito po ay binibitawan ng sa ganon ay maibaon po ito sa puso ng mga taong makikinig ng salita ng Diyos. Nire-review lang po natin. Meron pa pong 4 na klase ng sermon. Meron pong tinatawag na expository, yung malalim na pakahulugan ng passage na binabasa. Yung topical, ibig sabihin, meron kang topic, may topic, may topic, may topic, at ginagamit mo ang scripture as a reference to support each and every topic. Topical po yun. Meron din pong narrative. Yung narrative po ay telling biblical stories, or sabihin natin ang narrative ay storytelling. At yung tinatawag na textual or verse by verse. Ang focus nito ay verse 1, tapos verse 2, tapos verse 3. Ganon. Hindi umaalis ang takbo ng sermon sa iisang paragraph or sa iisang verse lang or sa iisang passage lang na kung saan doon matatapos, doon mag-uumpisa at matatapos ang message ni pastor. So yun po yung 4 na klase ng sermon. At nandiyan din po yung the 3 C's of a sermon. Yun ang talakay po natin na dapat po makita po natin yung choice, yung chance, at saka yung change. Okay? Yung choice ay you must make them to make a choice. Tapos number 2, you must give them to gain the second chance. And then you are going to open the opportunity for them to change through your message po. Okay? At syempre, ang 5 C's naman ng preaching, dapat po ay contextual, tapos convictional, clear, compassionate, at saka Christ-centered po. At ito po ay natalakay na po natin doon sa nakaraang Martes. Kung gusto niyo po ng malino na pagtatalakay po dito, balikan niyo na lang po yung video ko nung nakaraan, di po ba? Ngayon, dito naman po sa atin pong pag-uusapan ngayon, ang pag-uusapan po natin ay ang part of a sermon. Okay? May bahagi po kasi ang sermon. Pero bago tayo pumasok sa part of a sermon, okay, which is our lesson for today, dapat ang assumption dyan, nagbabasa ka ng Biblia at nabasa mo na ang New Testament. Okay, dapat nabasa mo na New Testament. Kumbaga, at this point, kung gusto mo itong aralin, dapat pumasa ka na sa requirement na nabasa mo na ang New Testament at nagbabasa ka every day ng Bible. Okay? So, reading the Bible makes you to know God more. Okay? Importante kasi yan. Sa isang mananampalataya, may 2 bagay na importante. Reading the Word and praying. Okay? Kagaya ito, reading the Bible or reading the Word. Reading the Word makes you know God more. Okay? Yung praying naman, while praying makes God to know you more. Yan. Okay? So yung pagbabasa ng Biblia
ay isang bagay na makikilala mo ang Diyos. Pero ang panalangin naman ay isang bagay na makikilala ka ng Diyos. So, dalawang importanteng bagay po ito bilang isang mananampalataya. Well, anyway, ang assumption, bago ka pumasok dito sa part 3 ng lesson 1, yung part of a sermon, ito po ay dapat nagbabasa ka ng Bible at hanggat maaari, natapos mo na ang New Testament, kapatid. Okay? So, ano ba yung part of a sermon? What are the parts of a sermon? Kung tutusin mga kapatid, makikita po natin na meron pong 8 importanteng bahagi ang isang sermon. May 8. Okay? Ano yung 8 na yun? Number 1, title. Title po. So, yung pamagat kung ano yung message na bibitawan mo sa kongregasyon. Sabihin mo, mga kapatid, ang paksa po na pag-uusapan natin ngayong linggong ito ay walang iba kundi forgiveness. So, ang title mo ay forgiveness. Okay? Tapos, ano yung pangalawang bahagi ng sermon? Ang pangalawang bahagi ng sermon ay Bible passage or scripture for the day. Ano ang pinaka-passage na babasahin? Kasi lumalabas, meron ka ng title, yung message of the day, at ano yung scripture of the day in support to your title. Okay? So, number 1 is title. Number 2 po is Bible passage. E di, nakakadalaw tayo. Walo yan eh. Ang pangatlo po ay objective. Ito po yung goal. Okay? Yung what will be learned from this message. Ano ang dapat matutunan sa mensaheng ito na aking ituturo sa kanila? Yun po yung goal. Anong objective? So, 3 na. So, may title ka, may scripture ka o Bible passage ka, may objective ka. At pagkatapos, meron kang introduction. Okay? Introduction po, importante yan. Didiscuss ko sa inyo mamaya kung anong kahalagahan ng introduction. So, 4 na. Ano yung panglima? Ang panglima po is the body of the message. Okay? The content of the sermon. The main base of your homily. Ito po yung body of the message. Dito ka po magsasalaysay. Ito po yung pinakakatawan ng iyong panayam. Okay? Yan po ang panglima, mga kapatid. Ano yung pang-anim? Ang pang-anim po is analysis. Okay? Ang analysis po ay, kumbaga, what do we see in the message? What do we see in the story? What do we see in the message or the writings of Paul? Kunyari, sa mga epistles ni Paul. Ano nakikita natin sa sinusulat ni Pablo? Dapat we must be able to see the context and the content at the same time. Okay? Kasi kung minsan, just reading the context alone will make us controlled by the time and culture of that particular message during their time. Okay? Pag nag-context ka, mailalagay ka sa isang kahon na yung box na yun nandoon sa isang generation which is 2,000 years ago, mga kapatid. And more than the context is the content. Ano yung laman mismo na kung saan pag binasa mo ay pwedeng mag-transcend yung message even to the year 2026. Okay? Tandaan niyo po, mga kapatid, ito po ay narinig ko lang sa isang pastor na kaibigan ko dati. Sabi niya, the Word of God is timeless and therefore it is timely. Okay? As far as the content is concerned. But if you are going to discipline the Word of God through context, hindi ho yan magiging timeless at hindi rin ho yan magiging timely. Para maging timeless siya at maging timely siya,
Do not just check the context, but more so, check the content, mga kapatid. Sapagkat ang binabanggit ng Panginoon ay yung general condition ng kanyang puso, hindi yan para doon sa isang particular na generation lang. Okay, nandiyan dyan po yan. Dyan po ina-analyze yan. Ang tawag po dyan is analysis. What do we see in the story? Okay? For example po, halimbawa, nakita natin yung kwento na kung saan ay merong isang babaeng dinudugo. Nang hawakan niya ay siya'y gumaling. Tapos sasabihin mo, okay church, what do we see in the story? Anong nakita natin sa kwento? Nakita natin sa kwentong ito na yung babae pala for 12 years ay dinudugo siya. Okay? At alam natin na pag ang babae pala ay dinadalaw ng buwan ng dalaw, mahirap ang panahon ng dysmenorrhea. Sapagkat ito yung panahon na ang babae ay hindi mo maintindihan sapagkat siya ay nagsasuffer sa isang matinding sakit. What more kung siya po ay araw-araw nakakaranas niyan sa loob ng 12 taon. Galing po yan sa inyong analysis. Okay? And what else do we see in the story? We see in the story that Jesus, okay, was never noticed. He never noticed this particular woman, ang babaeng ito, na hinawakan siya. Hindi niya alam. Nakita natin sa kwento na ang babae, hinawakan siya. Apparently, si Jesus hindi niya alam. Yun yung mga analysis po, mga kapatid. At ang third analysis, kahit hindi niya alam, pero gumaling yung babae. Di ba? Kunyari po, ginagamit kong model po ng kwento dito, yung babaeng dinudugo for 12 years. Yan po yung analysis, mga kapatid. Now, conclusion. Ang part po na part 7 ay conclusion. Ang conclusion po ay what are the lessons that we can learn from the story? Ano yung aral na natutunan natin? Therefore, I conclude, yung mga therefore, anong lesson dito? Ganon. Okay? So, what are the lessons that we can learn? Dito sa babaeng dinudugo, nakita natin, sinabi ni Jesus, babae, pinagaling ka sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. And that is the lesson of the story. Naggumaling ang babae, hindi dahil sa alam ni Jesus. Gumaling ang babae dahil sa kanyang pananampalataya. O, di ba? So, yan po yung pang-7. Yung pang-8. Well, bago natin puntahan yung pang-8, reviewin po muna natin. What are the parts of a sermon? Number 1 is the title. Number 2 is the Bible passage. Number 3 po is objective. Number 4 is introduction. Number 5 is the body of the message. Number 6 is your analysis. What do we see in the story? Ano nakita natin sa kwentong diniscuss kanina? And what is the conclusion? What are the lessons that we have learned? And number 8 po ay walang iba kundi recommendation. Okay? Pero mas maganda yan doon sa salitang challenge. Okay? Ano ang challenge ng ating napakinggang mensahe para sa bawat isa sa atin? Ganon. Ano ang hamon ng kwento sa atin? Anong hamon ng kwento sa inyo, church, matapos nyo mapakinggan ng babaeng parang ito'y gumaling sa magitan ng kanyang pananampalataya na siya mismong binanggit naman ng ating Panginoong Jesus. Ganyan. Okay? Ito ang challenge dyan. Kung ang babaeng ito'y gumaling sa magitan ng kanyang pananampalataya, di ba marapat din lang na ikaw at ako manalig at manampalataya na tayo man ay paggagalingin din ng ating Panginoong Jesus sa magitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Yun ang challenge. Okay? So, ang ginamit ko pong model ay yung babae pong dinudugo sa loob ng 12 taon. So, yun po yung 8 na importanteng bahagi ng sermon. Yung title, yung passage, yung objective, yung introduction, yung body of the message, yung analysis mo,
yung conclusion mo at saka ang iyong recommendation. So, pwede ka nang gumawa ng sermon. Ngayon, paano sinusulat ang sermon? Paano gumagawa ng sermon? Ako po, practical tip, okay? Ang practical tip ko po, dapat po meron kang lapis. Dapat meron kang lapis, okay? Tapos meron kang journal. Okay, kukuha ko ng journal ko. Ito po ang aking journal. Itong journal na to, random thoughts ko, araw-araw. Sinusulat ko po dito ang mga pumapasok sa isip ko ng mga kapahayagan na galing sa Panginoon. Ngayon, tatanungin nyo ako, bakit hindi ballpen, Pastor? Well, ang lapis ko po kasi may eraser. So, pag sinulat mo ganyan, okay? Pag sinulat mo, hindi kinakailangan na dapat gano'n ng direction para yung tinta ay tumutulo. Aba, kahit nakahiga ka, tapos sinusulat mo yung journal mo, masusulat mo. Kaya ang best recommendation ko po, lapis. Pero kung may ballpen ka, pwede rin naman. Tapos may journal ka. Sa journal na ito, dito nabubuo yung body of the message. Sa mga journal, mag-iipon ka, nandiyan po. Maiipon po yung mga journal nyo dyan. At ito po, nabibili po ito sa bookstore. Tapos talaga pong ito po ay nakadesenyo para magkaroon ng mga scratch dito ng mga nakasulat. Kasi nga journal lang siya. Okay? Ilalagay mo yung passage o kundi may napakinggan kang magandang message galing sa isang pastor o di isulat mo kaagad. Kasi siguradong pag na-journal mo yun, darating ang time, magagamit mo siya. Okay? Kahit po sa social media, may Facebook ka, meron ka nakitang isang passage, maganda yung passage, ma-journal mo kaagad. Nanonood ka ng YouTube, tapos mayroong isang pastor sa YouTube na ang ganda ng kanyang binitawang panayam, ma-journal mo kagad. Importante po, may journal. Sa journal na ito, maisusulat mo yung lahat ng mga gusto mong, mga napakinggan na mga revelation galing sa ibang tao, bukod sa revelation na binibigay naman ng Diyos sa iyo na na-journal mo din. Okay? Ngayon, gagawa ka na ng sermon. Okay? Paano gagawin ang sermon? Kunyari, Brother Dong, opo, sa Sunday, ikaw ang magtuturo. Ako po? O, ikaw, bakit? Ako, sige po. So, naka-assign ka sa Sunday. Hala, ano gagawin ko? Paano ako magsisimula? Well, sa karanasan ko bilang isang pastor, nagsisimula ako sa tanong na ano ba ang gusto kong ibahagi sa kanila? Yun talaga. Okay? Kumbaga, nandito ako sa kwartong to, tapos nag-iisip ako, okay? Dahil sa ako naka-assign sa Sunday, ang unang tatanungin ko sa sarili ko, ano ba ang dapat ituro sa kanila? Ano ba ang gusto kong ibahagi sa kanila? Ano ba yung message sa kanila? Okay? Kung tutuusin, yung ganung katanungan, yun po yung objective. Yes po, mauuna ang objective. Gagawin mo muna yung objective. Kasi doon ka magte-take off sa goal. Ano yung goal mo? Ang ituturo ko yung yung lalaki na nakatabi ni Jesus sa krus at sinabihan na ngayon din isasama kita sa paraiso. Yun ang ituturo ko. So, yun ang goal mo. Ang goal mo ay ituro yung particular episode na yon sa buhay ng Panginoon na kung saan nakapako na siya at may dalawang katabi siyang magnanakaw. At ang dalawang magnanakaw na ito, initially nilalait siya pero later on, isa lang nalalait sa kanya, yung isa ay tumahimik na bandang huli ay ipinagtanggol na si Jesus at sinabi niya, tumigil ka na nga.
Tayo, marapat lang tayo na parusahan dahil tayo ay mga makasalanan. Pero ang taong wala itong ginawang kasalanan. Okay? Tapos sinabi niya, Panginoon, alalahanin mo ko pag naghahari ka na. Sabi ni Jesus sa kanya, ngayon din, isasama kita sa paraiso. So meron ka ng goal. Okay? Ang goal mo is to teach what happened to the man on the right of Jesus at the cross. Ano nangyari doon sa lalaking nasa kanan ni Jesus nung nakapako si Jesus? Yan ang goal mo. Okay? E di may goal ka na. Dahil sa meron ka ng goal, bubuksan mo na ngayon yung Bible, di ba? Pag binuksan mo ang Bible, hahanapin mo na ngayon yung kwento na yun. Alam po ninyo, sa gospel, ang kwentong yun nasa hulihan. Nasa hulihan ng Matthew, nasa hulihan ng Mark, nasa hulihan ng Luke, at nasa hulihan ng John. Hindi ka na mahihirapan. Kasi nga, ending na yan ni Jesus, nakapako na siya. Hanapin mo na lang. Hindi ang daling basahin. Tapos matutumbok mo na. Ay, ito pala, nasa Matthew pala. At dahil sa nasa Matthew siya, madali na pala siyang basahin. Okay? So may passage ka na. So may goal ka, may passage ka, tapos, ano susunod? Title na lang. Okay? Ang title, ano bang babagay na title? Okay? Sasabihin mo, The Man Beside Jesus on the Cross. Yun ang title. Sa Tagalog, ang lalaking katabi ni Jesus sa krus. Okay? So may title ka na. Okay? Tatanungin niyo ako, ba't ganoon, Pastor? Di ba dapat title muna? Tapos passage, tapos objective? Hindi po. Mahihirapan ka kapag nagsimula ka sa title, tapos nag-passage ka, tapos saka ka nag-objective. Sa karanasan ko for the last more than 20 years na nagtuturo ko, simulan mo sa goal, simulan mo sa objective. Doon ka magsisimula. At kumbaga sa pagkain. Okay? Dong, yes po. Ikaw magluluto mamaya. Opo. O ngayon, di ba? Kung ikaw magluluto, iisipin mo, ano ba iluluto ko? Di ba? Adobo. Okay. So, magluluto ka ng adobo. Ganyan din. Pag ikaw ay sinabihin, ikaw, o sister, o brother, sa Bible study natin, or sa conference natin, or sa meeting natin, ikaw ang magtuturo. O di sige. Tapos iisip ka, ano ba ituturo ko? Yun yung goal. Yung ano ang ituturo mo, ano ang message na gusto mong ibahagi, at pagkatapos, pag message na ito gusto mong ibahagi, ipagpe-pray mo na to. Dapat to magkaroon ng approval sa Diyos. Panginoon, tuturo ko po yung man on the cross. I pray and I petition this before your office, O Lord. Basbasan mo, Panginoon. Okay? Madali namang malaman pag binasbasan. Walang hindrance sa paggawa ng sermon. Tuloy-tuloy yan. Magiging madali sa iyo kapag ito ay may blessing ng Panginoon. And besides, alam mo, ang magiging ending nito, Jesus will be glorified. God will be glorified. Okay? So, lumalabas, ang akin pong sineshare sa inyo, kung kayo po'y gagawa ng sermon, start with the goal. Second is the passage to support the goal. And then the third is the title, because you have already the passage and you have already the goal. Yung title kasi, madali na yan, mga kapatid. Okay? So, ganyan ang pag-umpisa sa paggawa ng sermon. Tapos, mga kapatid, okay, pag isunusulat mo na siya, okay, kunyari, pumunta ka sa tindahan, at sabi mo, aling tentay, pagbilan nga po ng intermediate. Kadalasan po kasi intermediate yung ginagamit ng high school. Yung pad, intermediate pad. Pero yung iba naman, sasabihin, pagbilan nga po ng yellow pad. Yung yellow pad po kasi masyadong mahaba.
Yung kulay dilaw na ginagamit. Okay? Pwede rin yung kaso napaka-messy. Ang haba po ng pag ginaganyan nyo po, sinusulat nyo, tapos kitang-kita sa pulpito, naglilipat kayo ng inyong yellow pad. Mas maganda po ay intermediate lang. Intermediate pad. Okay? Ang size po niyan ay parang short bond paper. Okay? Maganda kung sa bookstore kayo bibili, tapos meron na po kayo naka-file niyan. Okay? Tapos isusulat mo, okay? Sulat mo yung title mo. Okay? Saan mo kukunin yung title? Of course, yung title mo, nailagay mo kasi sa journal. Kaya itong journal mo, kung tutuusin, nakatambak dito yung random thoughts, yung mga narinig mo, halo-halo yan dito. Pero, hindi ka dito magpe-preach. Gagawa ka pa ng final na message mo na yun ang bibit-bitin mo sa pulpito, hindi ito. Okay? Nakukuha niyo po ako. Tapos isusulat niyo po dyan yung title sa intermediate pad o sa yellow pad. At pagkatapos yung passage, tapos yung goal. Sasabihin mo, my goal is at the end of the lesson, the congregation will be able to learn that faith can save you. Yan, ganon. Magandang message, di ba? Kasi nga, yung lalaki, kahit anong sama niya, sa magitan ng kanyang pananampalataya ng mga oras na yun, sinabihan siya ng Panginoon, hindi, sasama kita sa paraiso. So, yun ang goal mo. Para gumagawa ng lesson plan. Para gumagawa ng lesson plan. So, meron ka ng goal, at meron ka ng title, at meron ka ng Bible passage. Etong dapat yung pakatandaan, hindi nyo babanggitin ang goal sa mikropono. Hindi nyo babanggitin. Mababanggit nyo ang title, sasabihin nyo, mga kapatid, ang paksa po na ating pag-uusapan ay walang iba kundi yung kwento ng isang lalaking nagkaroon ng pagkakataong makatabi ni Jesus nung si Jesus ay ipako sa krus. The Man on the Cross. Dinabangkit may title. Binabanggit yung title. Okay? Now, if you have your Bibles with you, please open to the Gospel of Mark. Okay, ganyan-ganyan. Nabanggit mo yung passage. Babanggitin mo ba yung goal or yung objective? Hindi. Hindi mo babanggitin yung goal or objective. Huwag mong babanggitin. Kasi yun ang goal mo. At kung goal mo yun, dapat kinikip mo yun. Hindi mo yun sinasabi sa mga tao. Dapat, ikaw lang nakakaalam nun, dahil ang ending dapat malaman nila para makita mo yung achievement mo as a very good preacher. Okay? So, yun po yung unang tatlo na pag nagawa mo sa umpisa, magiging maganda na yung kabuuan. Okay? Ulitin ko po sa paggawa ng sermon starts with the goal, followed by the passage to support your goal, and then comes with the title because you have already the passage and the goal that will provide you a very good title po. Okay? So yun na. At pagkatapos, syempre, susunod mga kapatid? Syempre, gagawa ka naman ng introduction, yung pang-apat na bahagi. Okay? Kinakailangan ng introduction mo maganda. Okay? Ngayon, paano masasabing maganda? Diba? Paano masasabing maganda? Para masabing maganda ang iyong introduction, ang magandang introduction, palaisipan ang dating. Okay? Palaisipan ang dating. Ganito po ang example. Yun pa rin ang subject matter natin. Yung the man on the cross. Kunyari, tumayo ka. Okay? Tapos, sasabihin nyo, mapagpalang buhay po sa ating lahat mga kapatid. Ang ating pong paksang pag-uusapan ngayon ay, alam nyo ba na merong isang lalaki na naligtas sa kabila ng kanyang pagiging masama at makasalanan, nakapasok siya sa paraiso. Yun, ano yun? Palaisipan nyo sa kanila. Okay? Pero syempre, palibasa mga born-again Christian yan, maraming beses na napakinggan yan, alam kagad nila na, ang tatalakayin nito, the man on the cross. Okay? So, ganun. Kumbaga,
ang pagbitaw mo ng mga paunang panayam mo, yung para bagang iniintriga mo yung subject na i-discuss mo at iniintriga mo yung mga tao dahil maganda yung discussion mo, mga kapatid. Okay? Ganon. Kumbaga para bang, halimbawa, naranasan nyo na ba na kung sakasakaling kayo po ay mamamatay, sa tingin nyo ba sa langit kayo pupunta? O, gano'n. Mga bitaw na kung saan ay na-challenge ka agad sila, hindi ka pa nag-uumpisa. Okay? Yung bang mga nagsisimula ito sa tanong na, Church, alam nyo ba na, mga gano'n, di ba? Tapos, kunyari, Church, may tanong ako. Kunyari, sino sa inyo ang nakaranas o nakakaranas na ng ganitong sitwasyon? Ikwento mo yung sitwasyon. Okay? Tapos, kunyari, ganito. Mga kapatid, nabasa nyo ba sa Bible yung magnanakaw? O, di ba? Ganon, di ba? Tapos, bisag sasabihin, kilala nyo ba si Dimas? Si Dimas. sa simbahan katoliko, Dimas ang ipinangalan sa kanya. So, kilala nyo ba si Dimas? Ganon. Okay? Si Dimas yung nakatabi ni Jesus according sa Catholic religion po, mga kapatid. So, yung introduction nyo ay nagbibigay naman ng interest dahil iniintriga nyo yung message nyo, iniintriga nyo rin yung makikinig. Okay? Meron pa. Okay? Yung ganito, yung mga style nila Pastor Ed Lapis po, ganito. Sasabihin ni Pastor Ed Lapis, kapag kayo po yung makinig kay Pastor Ed, sasabihin niya, My dear brothers and sisters, sa buhay natin, ay nararanasan natin ang mga mabibigat na pagsubok na kung minsan bumibigay na po ang ating pananampalataya. Ganun mga bitaw, mga style Ed Lapis po yan. Okay? Ito pa isa. Mga kapatid, kung minsan may ilan sa atin ang minsan ay dumadaan sa mabibigat na pagsubok, mga style niya yun. Ganun. Okay. Tapos sasabihin, mga kapatid, sa present situation ngayon, na bagsak ang ating ekonomiya, mataas ang presyo ng bilihin, tayo ay kumakaharap sa panahon na kung saan ay nalalapit na ang last of the last days. Yung mga ganun po. Okay? May mga style ng introduction na kung saan hanggat katatapos lang ng praise and worship at mataas pa yung energy nila, bigyan mo kagad sila ng introduction na kung saan mas lalo silang madadagdagan yung drive nila para pakinggan ang message mo. Yan ang introduction, mga kapatid. Totoo yan. Okay? Pagkatapos yung body naman, paano ko gagawin yung body? Yung body po, mga kapatid, yung journal mo. Diyan mo na isulat yan eh. Huwag ka muna susulat sa iba. Hayaan mo mabugbog sarado ang journal mo at dito mo ilagay. Tapos, dito mo i-arrange yung message mo na kung saan naka-bullet, naka-paragraph 1, paragraph 2, paragraph 3. Tapos isasalaysay mo yan. Okay? Ngayon, kung tatanungin nyo ako doon sa apat na klase ng sermon, ano ang pinakamainam? Well, kung ikaw ay isang beginner, ang pinakamagandang sermon ay narrative. Storytelling. Kasi ang gagawin mo lang, babasahin mo lang sa English, tatagalogin mo, nang sa ganon, maintindihan nila. Paano kung yung English naintindihan nila, tapos tinagalog mo pa, di lalong intindi. Di nag-i-storytelling ka lang, yun yung katawan, yun yung body of the message mo. Maganda yun, mga kapatid. Sa totoo lang, halimbawa, kung na-assign ka at sasabihin, Brother Dom, first time ko po eh. Ano bang gagawin ko? Well, I would suggest, read the gospel. Take your message from Matthew, Mark, Luke, or John. And you will never go wrong. Okay? Start with the goal. Okay, ano pong maganda? Well, ano ba nabasa mo? Nabasa ko po yung Binatang Mayaman. That's it. Okay.
So ang goal mo ay ituro yung binatang mayaman na nag-fail sa huli. Dahil sinabi ni Jesus, umuwi ka, ibenta mo ang iyong ari-arian, ipamigay mo sa mahihirap, at saka bumalik ka sa akin. Follow me. Yun ang goal mo. Tapos ang title mo ay, ang passage mo, yung The Rich Young Ruler. Huwag mo nang baguhin yung title. Yun na rin, The Rich Young Ruler. Yun ang title mo. And then, na-achieve mo na yung goal, yung passage, yung objective, tapos yung introduction mo. Sasabihin nyo ba na, alam nyo ba na kahit mayaman ka, hindi guarantee na makakapasok ka sa langit o meron ka ng introduction. Tapos, edi meron ka ng introduction. Tapos, doon sa introduction na yon, maglagay ka pa ng isa pa na, kasi po mga kapatid, may bababasa tayo sa Bible na isang binatang mayaman, gwapo, mayaman, para si Alden, na mayaman, na lumapit kay Jesus. Okay? At nagsabi siya na, what must I do to inherit eternal life? Oh, gado, mga kapatid. So, bagamat marami sa kongregasyon na napakinggan na yan, okay? Pero tandaan ninyo, ang ipapanayam nyo na kwento na hango sa buhay ni Jesus is always the best seller. Best seller yan. Kumbaga, sa pelikula, blockbuster yan. Okay? All-time favorite. Kahit ulit-ulitin mong ituro ang Nicodemus and Jesus, ang binatang mayaman, si Jesus, yung babaeng Samaritan na nasa balon at saka si Jesus, kahit ulit-ulitin mo yun, ang kongregasyon hindi nagsasawa dyan. Hindi nagsasawa. Kahit ako po takang-taka, basta pag gospel po, interesado pong makinig ang kongregasyon. Pero yung mga pastor na nagre-research pa ng personal nilang idea, nakakaantok. Pero magturo ka ng isang storytelling, narrative lang ang method mo. At ang kwento mo si Jesus, gising ang tao. Gising ang tao, mga kapatid. Gising. Kasi ang totoong gospel ay si Jesus mismo. Si Jesus mismo. O di pag may body ka na, nailatag mo na, okay? Hindi ka naman nahirapan dahil alam na nila yung kwento. Kumbaga, para kayo nanood ng sine, na naintindihan nyo na, tapos nagkikwento ka, nakikinig sila, at alam na nila yung kwento, at ang ganda pa ng pagkakakwento mo, no? With matching body language pa, di ba? Habang nagtuturo ka. And then, you go with the analysis. Ano nakita natin sa kwento, mga kapatid? Nakita natin ang binatang mayaman na to. He got this opportunity to ask the Lord Jesus personally. Gaganyan ninyo. Sasabihin nyo, you could just imagine, that is the greatest opportunity of all time. To talk to Jesus. Magkaroon ka ng pagkakataon, makausap mo ang Panginoon. Tapos ang tanong mo, napakagandang tanong. The greatest question of all time. To inherit eternal life. Di ba? Hindi mo hinihingi ang EMC square equation ni Albert Einstein, the law of gravity, di ba? Hindi. The law of motion, walang ganon. Hindi ka nagtatanong ng biology. Ang tinatanong mo ay buhay na walang hanggan. Yan ang pinakamatinding tanong sa lahat. Kumbaga, yan ang analysis mo. Sasabihin mo, you know what, church? Tandaan nyo to. And write this down. Hindi i-write down nila. Sabi mo, ganito. The greatest opportunity of all time is to ask to the greatest teacher of all time the greatest question of all time. The greatest opportunity is to meet the Lord Jesus. To the greatest teacher is Jesus Himself. And the greatest question of all time, what must I do to inherit eternal life? O, diba? So, may analysis ka na. Tapos, lesson. What are the lessons that we can learn from the story? Well, nakita natin ang ending.
Okay? Umuwi siya malungkot, bagsak ang muka, kasi nga, sobra siyang mayaman. Nung sabihan sa kanyang, umuwi ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian, ipamigay mo sa mahihirap, bumalik ka, sumunod ka sa akin. So, meron ka ng lesson. Ano ang challenge sa atin, mga kapatid? Challenge na, recommendation na. Ano ang recommendation ng kwentong ito? Simple lang, tandaan ninyo, incomparable si Jesus kahit pa sa kayamanan ng mundong ito. Ano ibig sabihin? Huwag niyong tatapatan ng kayamanan ng mundong ito ang pagkakakilala nyo sa Panginoon. Ang pinakamayamang tao ay yung mga taong nakilala si Kristo. O di ganon. So meron ka ng challenge sa kanila. Okay? Kaya mga kapatid, paglabas ng pintuan ng church na ito, tandaan ninyo, ikaw ang pinakamapalad. Natagpuan mo ang totoong kayamanan. At yan ay walang iba kung hindi si Jesus Christ. O, di ba? So yun po. Basta tandaan ninyo, pag tumayo ka ng isang Sunday worship at ang message mo ay tumutukoy kay Jesus, gising ang tao, nakikinig sila. Dahil alam nila ang ending nito mayamang mayaman sa kapahayagan. Di may nagawa ka na ng sermon, di ba? Uuwi silang maligaya. Tapos pagbababo, lalapitan ka ng iyong pastor or ng iyong administrator. Brother, ganda ng message mo ah. Okay? Kumbaga, yung message mo naman, inulit-ulit lang naman ng ibang mga preacher. Yung mga guest pastors ng church ninyo, yun na rin ang tinuro. Kaya nagkataon kasi, nung bitawan mo, ang bawat panayam, may touch ng Lord. Yung message, sinasamahan. Bawat bitaw mo ng salita, bumabaon sa puso ng kongregasyon. Kasi nga, ang bida sa kwento mo, si Jesus. Panalo ka dyan, mga kapatid. So, what are the parts of the sermon? Title, Bible passage, objective, introduction, the body of the message, the analysis, conclusion, and the recommendation or the challenge. So yun lamang po. I hope kayo po ay napagpala ng mensaheng ito na ngayon po ay ating natalakay. At sa susunod na pag-aaral po ay dahan-dahan kong iso-share sa inyo kung paano naman gagawin ang isang sermon na kung saan hindi kayo nagbabiolate ng batas ng Scripture. You are rightly dividing the Word because you know how to exegete the Word of God. Or you know how to do the exposition of the passage of the Bible. And once again, maraming salamat po sa Usapang Born Again, sa pangalan po ng Usapang Born Again, mga kapatid. At ang aming church na Jesus Heart of Worship, ako po si Brother Dong Galang. Pansamantala po magpapaalam. Okay? At ako'y mag-iiwan ng blessing sa inyo. God bless you and see you next time. Please like, subscribe, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga latest videos na ilalabas ko linggo-linggo. Maraming salamat po.